The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Mahalin niyo ang inyong mga biyanan. Higit pa sa inyong mga sarili. Correct. Okay, Tito Peps, good morning. Bakit ko ba tinatawag na Tito Peps? Sino po yun? Nakakailang araw ka ng Tito Peps ka ng Tito Peps. Meron ka man tsuhin na nami mismo, kamukha ni Pastor. Hindi mo kilala si Tito Peps? Sino si Tito Peps? Hindi kilala yun. Hindi mo kilala? Parang kilala ni Pastor kasi nangingiti siya eh. Ha? Sino nga si Tito Peps? Hindi mo kilala? Hindi ko rin kilala eh. Hindi eh. Hindi ako makarelate. Kwarta o kahon. Si Tito Peps. Bakit mo siya tinatawag ng Tito Peps? Ha? Tito, Hindi makarelate si Cha. actually, si Tito Peps ay kumpare ni Ma'am Cherry Baile. Sabi ko sa'yo, kilala ni Pastor eh. Nagkatuwang sila sa isang binyag eh. Nagkaanuhan sila? Nagkatuwang Tuwang. ni Ma'am Cherry Baile. Oo, naging mag-ano sila, kumpare-kumare. Kaya nga. Oo. Kaedad pala, kaedad ni Ma'am Cherry. Kaida din ni Pastor, kilala niya. Tito Pepe Pimentel. Ayun, si Tito Peps. Okay, Tito Peps, go ahead. Talaga Cha, ano? Ano yung mapagmahal sa biyanan yun? Anyway, happy birthday muna sa aking mga kaibigan. Ate Ruby Samson, yan, at Chris Cortez na nakikinig sa atin ngayon. Of course, batiin ko lang din dahil nagkalat sila ngayon dyan sa Tanay. Happy viewing sa Rebuild City Church Baclas Boys. Bong Bayon, George, Alain, Kuya Philip, Kuya Teddy. Kasama nila ngayon ang aming pastor, si Doc June at Karen Aguilar. Anong klaseng pagmamahal meron ng Diyos? Pinag-aralan po natin na sacrificial. Kahapon naman po, may kasamang disiplina, yung kanyang pagmamahal. Ngayon po, pag-usapan natin yung pagiging in control niya at sovereign bilang ating Ama. Sabi po sa Psalm 46 verse 10, "Be still and know that I am God." Very short and yet very impactful po itong verse na to. Ang hirap lang po maging still, ano? Pag maraming unos, maraming problema, maraming gulo. Di ba? Tapos parang still ka lang. Nasanay na tayo pag walang ganap. Walang mangyayari. Kumbaga, wasting time yon. Kasi nga po, yung wasted time is wasted time. Yun po ang ating pananaw. Dapat dumidiskarte na tayo pag may problema. However, being still means it's an act of complete surrender. Huwag kang magpipiglas kung nasa gitna ka ng dagat, okay, at kayo malulunod, the more ka nagpupumiglas, the more malaki chance mo malunod, compare sa kumalma ka, huwag kang maggagalaw, hindi ka magpanik, hindi maaksaya yung energy mo, malamang mag-float ka at may chance ka mailigtas. Being still means stop trusting in our own wisdom. Yung dati mo nakasanayang diskarte, yung nakalakhan mong kalakaran, nakasanayang baluktot na sistema. Being still means, Lord, I completely surrender. And sabi din po, and know. Ano niyo po yung knowing? It demands relationship. Kilala mo ba yung nagsabing, be still? O chillax ka lang, ako balaha dito, di ba? Pinaniniwalaan mo ba yung sinabi nung nagbigay ng pangako? Because any relationship para mamunga, you need trust or tiwala. Pag wala pong relasyon, okay, pag wala pong trust, rather, walang relasyon na mabubuo. Lalago lang yan kung ang pundasyon ay trust. So being still means complete surrender and knowing means complete trust. Sabi po, know that I am God. Yes, may tiwala ka, pero ang tanong, may kapasidad ba yun nangako? O, kaya ka ba isalba sa problema mo? Well, kung Diyos po yan, may likha ng lahat, saan ka pa? Kaya kung ano man po pinagdadaanan mo ngayon, idulog lang natin sa Diyos, ialay natin sa kanyang paanan, anuman pong physical, mental, professional, relational, anuman pong problema pinagdadaanan natin. Psalm 46:10, ulitin ko, be still and know that I am God. Let's pray. Lord, mahirap man pong gawin to completely surrender everything to you. At Lord, yung pagiging be still ay hindi ibig sabihin passive na still. Lord, we wait while praying. We wait while expecting na you are a powerful God at alam mo yung timing sa lahat. You are the beginning and the end. The sovereign, mighty God that will fix our problem
kung kami po ay aasa sa iyo. Salamat po sa pag-unawa na binibigay mo sa amin minsan pag dumidiskarte kami ng paling at mali. Bumabalik kami sa iyo ngayon, Lord, being still and knowing that you are God. In Jesus' name. Amen. 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 Panginoon, muli salamat po sa araw na ito sa biyaya po ng magandang balitang inihahatid ni Brad Jeff Eliscopides. Lord, bless him always and protect him. Siya po inyong gabayan sa kanyang pagmimisyon muli ngayong araw na ito. Mahal na Panginoon, kami po'y dumudulog sa inyo para po sa lahat ng nanay, lahat ng mga magulang, lahat po ng Marisa Bartolome na kayo po'y nakikinig sa aming programa. Pagpalain niyo po sila at gabayan. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Mabuhay ang mga bayani. Amen. Right, Brad Jeff, saan ba ang iyong, saan ang iyong gayak? Meron lang kaming family check-up, medical check-up, buong pamilya sa clinic ng aking kaibigan si Doc John Raquinho. Papunta lang kami dyan in a while para lang ma-update lang tayo sa ating, lalo na ako may heart condition ako, Brad Ted. We need to be constantly checked. Oo. Yan. Importante nga. Health is wealth. Amen. Amen. Sige, Amen. so good luck, Brad Jeff, and we sincerely pray na everything will be all right. In Jesus' name. Amen. 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 Yeah, we'll keep you posted tomorrow kung ano outcome. Mga kasamahan ko lang sa Nabso ko, Mel Halyan, thank you so much for tuning in. Aming Bullfrog, Dwight, thank you so much. Lagi kayo nanonood every day. Sa Moto Brad team natin, Jay Inotorio, thank you for tuning in. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.